po ba itong mga usual na mga occupational illnesses? Ano po ba yung mga usual na occupational hazards? Thank you po. Very good question, meron po Attorney tayong Doc. okay, yeah. Okay. So, ma'am, Thank you. meron po, attorney, meron tayong mga physical hazards, di ba? Yung pwedeng yung mga unguarded machines, di ba? Pwede mag-cause ng ngayon cuts, lacerations. Sa construction, nandiyan po yung mga falling debris, di ba? Then, meron kang exposure sa dust, exposure to toxic fumes. So, depende po sa lugar ng paggawa. Doon po nagkakaroon po ano yung mga posibleng exposures sa aksidente at posibleng exposures that would be detrimental to health. Ano? So, yun yung mga common. Sabi ko nga kanina, no, ang isang common dyan, yung mga nahuhulog o nahulugan. Di ba? O kaya nadadapa dahil nga purang housekeeping, pwedeng matisod, o kaya dahil may slippery areas, pwedeng madulas. Then meron din tayong tinatawag na electrical safety. Di ba? Minsan, ito yung bagay na hindi natin masyadong napapansin. Di ba? Wala tayong masyadong kortesiya o pagpapahalaga sa electrical safety. Kaya minsan nagkakaroon ng electrocution. Hindi lang sa mga planta, pero kahit sa loob ng isang simple o basic na lugar ng paggawa, pwedeng magkaroon ng electrical hazard. So, safety sa machine, safety sa electricity, yan po yung mga dapat pagtuunan ng pansin. And of course, as I mentioned, yung housekeeping. Ito, isa to sa mga programa na maraming lugar ng paggawa ang nag-i-implement. Napakagaling, Miss Annie. Alam mo, itong interview na ito natin kay Engineer Batino, i-share ko ito sa mga kilala ko na mga CEO, mga presidente ng mga kumpanya kasi he explained very well kung ano, Miss Annie, yung mga occupational hazards, yung mga illnesses na pwedeng mangyari. Kagaya po nung, uulitin lang natin kasi napaka-importante po nito. Yung pong mga unguarded machines, falling debris, exposure to dust, exposure to fumes. Tapos yung electrical, nako Miss Annie, marami na akong alam na naaksidente dahil sa mga hindi na titingnan na mga electrical wirings. Pagkatapos yung mga slippery areas, pwede ka nga namang madapa o matisod kung hindi inaayos yung inyong lugar ng pinagtatrabahuhan. Thank you for that, Director That's Batino. correct, Attorney Miss Dot. Annie? Tama kayo doon. Tama yung binabanggit mo. Parang lumalabas, Attorney Dot, in every job site, mayroon inherent dangers. Ano po? Depende sa klase ng workplace na pinapasukan mo. May lagi. Dapat, nasabi ni Engineer a while ago, dapat marunong kayo mag-identify ng mga hazards doon sa inyong workplace. Ayan. Okay. Halimbawa, yan, na-identify mo na yung hazard sa inyong workplace. Halimbawa, Director, paano maikukorek yan? Ano yung dapat natin? Kailangan ba mayroon kaming mga makukuhang mga instructions or policies and regulations na magmumula sa DOLE, sa Occupational Safety and Health Center? What is the role of the DOLE? What is the role of the occupational safety in terms of the health and safety para ma-ensure natin yung safety ng ating mga manggagawa in the workplace? Thank you po. Yes, salamat po sa tanong, Ma'am Annie. Unang-una, ibanggitin ko lang yung occupational safety and structural framework. Everything starts with the prevention. So dito po pumapasok yung Occupational Safety and Health Center, yung aming institusyon. Kami po yung part ng DOLE o part ng gobyerno which works aggressively on promoting prevention of accidents, injuries, illnesses, and even deaths from happening in workplaces. Kasi in the scheme of things, di ba, yan ang pwedeng aggressively magawa ng gobyerno to promote prevention. Hopefully, everybody listens. Ngayon, ang second line po natin doon sa Occupational Safety and Structural Framework ay yung tinatawag na enforcement. I'm sure, Attorney, Ma'am Annie, familiar naman po kayo sa labor inspectors. So ito po yung mga bibisita sa lugar ng paggawa kahit walang prior notice. Kasama po sa labor inspection, sa coverage ng labor inspection, yung inspection ng kaligtasan at kalusugan. So yun naman po yung enforcement part. Ngayon, yung third line po, ito yung tinatawag na compensation. So, nabanggit nyo kanina na ako'y naging for a while, naging head din ako ng Employees Compensation Commission. So, meron po tayong Employees Compensation Program in the event
na magkakaroon ng work-related accident, injury, or illness, or even death. Wag naman po sana ay pwede itong ma-compensate through the Employees Compensation Program. So, yun po ang roles ng gobyerno, particularly ng Department of Labor and Employment, from prevention to enforcement and to compensation. Pero of course, nandiyan naman yung mga batas. Katulad na tanong po ni Ma'am Ani kanina, ano ba yung mga batas? So, at the moment, meron po tayong tinatawag na Occupational Safety and Health Law. Ito po, legislated to, no? Ito'y dumaan sa Houses of Congress, sa lower house and of course sa Senate. Nagkaroon ng unified version at nagkaroon ng pagpupulong ang dalawang legislative bodies at isinabit nung time ni Presidente Duterte. Ito'y para mapirman at naging batas po to. Napirman po to ni Presidente Duterte noong 2018 at nag-release ang DOLE ng implementing rules and regulations nito to DOLE Department Order number 198-18. At ito po, noong January 2019, both the law and the implementing rules and regulations came into full force. So, yun po ang pangunahing batas natin pagdating sa kaligtasan at kalusugan. Pero of course, nandyan po ang Occupational Safety and Health Standards at nandyan po rin yung mga issuances ng isang DOLE Secretary pagdating sa kaligtasan at kalusugan sa paggawa.